King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 777. Babala ni Zhao Fang. Malapit sa Zhao Family Castle, isang labanan ng buhay at kamatayan ang natapos ng ganoon lang. Ang nakatataas na echelon ng Zhao family ay parang nasa panaginip sila. Ang lahat ay likas na lumingon kay Zhao Fang sa tuktok ng bundok. Ang lilang buhok ng binata ay umiihip sa hangin, at ipinikit niya ang kanyang mga mata habang nagsimula siyang magtanim muli. Bagamat hindi nila nakita ang mga detalye, sinabi sa kanila ng instinct na binago ng kabataang ito ang labanang ito. Ito ay si Fenger. Iniligtas niya ang pamilya. Nag-react si Lolo Zhao, at ang kanyang balbas ay nanginginig sa tuwa at pagmamalaki. Walang ibang nakakita sa proseso maliban sa kanya. Ang kabataan at ang pusa sa kanyang balikat ay biglang naging misteryoso. Ang mga mata ng Zhao family upper echelon ay puno ng pagdududa at paggalang. Sa orihinal, wala silang pagkakataong manalo, ngunit ang mga eksperto ng pamilya Yin ay tila nataman ng kakaibang pamamaraan at biglang tumigil sa paggalaw, na hinayaan ang kanilang sarili na mapatay. Hanapin at ipunan ang mga samsam sa digmaan. Utos ng Grand Elder ng Zhao family. Ang pinakamahina sa mga eksperto ng Yin family na dumating ay ang huling yugto na Small Origin Core Realm, at mayroong ilang Great Origin Core Realms at Half-Step Kings. Sa makatuwid, ang mga samsam sa digmaan ay magiging napakayaman. Fenger, maaari kang magpasya kung paano hatiin ang mga samsam na ito sa digmaan. Umakyat si Lolo Zhao at hinati ang mga samsam sa digmaan sa iba't ibang kategorya. Bilang kanyang lolo, halatang gusto niyang ang kanyang apo ay makatanggap ng pinakamahusay na samsam sa digmaan. Bahagyang nadismaya si Zhao Fang habang iniskan ng kanyang mga mata ang mga item. Pumili lang siya ng ilang water elemental materials at ilang iba pang bagay ay ganon-ganon lang. Ang mga normal na mapagkukunan ay hindi makapasok sa kanyang mga mata dahil ang mga ito ay walang silbi sa kanya. Sa panahong ito, hinanap ng Zhao family ang lugar ng Yin family para patayin ang sinumang nakatakas. 2,000 milya ang layo, sa isang lumang lungsod. Paano ito posible? Namatay silang lahat. Bahagyang natulala ang isang napakalaki na kabataang nakaitim. Kung naruroon si Zhao Fang, makikilala niya na ang kabataang ito ay si Luo Zun. Oh my God, walang nakatakas na nakilahok sa pananambang. Ang Zhao family ay naghahanap na ngayon sa paligid ng Yin family. Isang lalaking nakaitim na nag-cultivate sa Dao of Assassination ay nagulat na may pagkabigla. Walang nakakaalam ng katotohanan sa nangyari. Iniisip ng subordinate na ito na ang isang eksperto ay dapat na tumulong sa Zhao family. Ang Zhao family ang naglagay ng bitag na ito sa sandaling bumalik si Zhao Fang. Maingat na sabi ng lalaking nakaitim. Mahigit sa kalahati ng lakas ng pamilya Yin ay nawasak. Ang pamilya Luo ay nagpadala rin ng ilang tao, at si Luo Zun ang namamahala sa kanila. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang umaasa na isang malakas na puwersa ang mapapawi sa loob ng ganoong kaikling panahon ng pamilya Zhao. Sa sandaling ito, nagsimulang mag-isip si Luo Zun. Alam niya na malamang na may ekspertong sumusuporta kay Zhao Fang. Sinusuri ng kanyang divine sense ang labanan, ngunit naantala ito ng isang ilusyon. Nakikita lamang niya ang kanyang mga nasasakupan na pinapatay, at ang kapangyarihan ng ilusyon ay nagmula kay Zhao Fang. Una, umatras at protektahan ang pamilya Yin. Tila kumikidlat ang mga mata ni Luo Zun nang biglang may naalala siya. Pagkatapos ng labanan, ang karamihan sa mga elite ng Yin family ay napatay. Talagang gagamitin ng Zhao family ang pagkakataong ito para lipulin ang buong pamilya Yin. Kapag nabura ang pamilya Yin, ang pamilya Zhao ang mamumuno sa buong lugar ng Yunling. Sa puntong iyon, ang pamilya Luo ay walang magagawa dahil napakalayo nila. Sa ngayon, si Luo Zun at ang pamilya Luo ay hindi maaaring direktang makialam dahil ang pamilya Luo at Zhao ay mayroon pa ring relasyon na nakabatay sa kasal. Gusto ng pamilya Luo na putulin ang kasal, at nagpadala ang Zhao family ng engagement rejection letter, alam ng lahat ang tungkol dito. Higit pa rito, si Zhao Fang ay isang central disciple ng 10,000 Sacred Clan, at hindi malayong maging core disciple siya. Kung inatake ng pamilya Luo ang pamilya Zhao nang walang anumang dahilan, maaaring hilingin ni Zhao Fang sa 10,000 Sacred Clan na tulungan at protektahan sila,
o maaari niyang iulat sila sa Duke Palace. Bilang karagdagan, dahil sa mga patakaran ng laro at pagiging patas, ang pamilya Luo ay hindi pa rin direktang makaatake dahil, kahit na magtagumpay sila, ang pangalan ng ikawalong prinsipe ay madungisan. Kung gusto ng ikawalong prinsipe na makipagkompetensya at maging crown prince at pagkatapos ay ang magiging sacred emperor ng Lord Dynasty, hindi niya maiiwan ang maraming halatang bahid. Bumalik sa Zhao Family Castle, sa tuktok ng isang bundok, nililinang pa rin ni Zhao Feng ang 5 Elemental Wind Lightning Technique at ang Golden Kun Sacred Lightning Body. Parang hindi man lang siya nakasali sa laban kanina. Fenger, ang labanang ito ay lubhang nasugatan ang pamilya Yin, at nawala sa kanila ang karamihan sa kanilang mga elite. Ngayon ang perpektong pagkakataon para tapusin ang pamilya Yin. Ang mga mata ni Zhao Tianyi ay kumikinang sa apoy ng ambisyon. Ang buong upper echelon ay napuno ng battle intent, naghihintay lang sa araw na mamuno sila sa Yunling area. Sige, tara na. Malutong na tinanggaw ni Zhao Feng ang kanyang ulo. Nang maglaon ng gabing iyon, ang mga elite ng Zhao Family Castle, humigit kumulang 200 ang bilang, ay nakaupo sa kanilang mga lumilipad na kabayo o barko habang sila ay umaakyat patungo sa Yin family. Ang pamilya Yin ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng lugar ng Yunling, habang ang pamilya Zhao ay nasa timog. Matagal nang nag-away ang dalawang pamilya, at sa wakas ay oras na para makita kung sino ang mananalo. Ang mga elite ng Zhao family ay pumasok sa pangunahing punong tanggapan ng Yin family, ang Yin Family Castle. Pagdating nila, naghihintay na ang Yin family. Ang proteksyon na hanay ng Yin Family Castle ay bukas, at isang solemn na nakapaligiran ang napuno ng hangin. Ang mga bantay ng Yin Family Castle ay napuno ng kawalan ng pag-asa, at sila ay may napakakaunting layunin sa labanan. Ang lakas ng dalawang panig ay hindi kahit na sa parehong antas. Sa itaas ng mga ulap, ang Zhao family ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Ang pamilya Luo ay hindi magkakaroon ng sapat na oras para palakasin sila. Tumingin si Luo Zun mula sa itaas. Ang kanyang divine sense ay lubos na lihim habang ini-inspection niya ang Zhao family, at binigyan niya ng malaking diin si Zhao Feng at ang maliit na pas ang magnanakaw sa kanyang balikat. Walang nakakaalam kung bakit, ngunit ngumiti si Zhao Feng at tumingin sa direksyon ni Luo Zun isang beses o 2 beses. Nanginig ang katawan ni Luo Zun. Paano mararamdaman ng isang maliit na True Lord rank ang divine sense ng isang Void God Realm? Gayunpaman, kung ang pagtingin ni Zhao Feng ay nagkataon lamang, kung gayon ang susunod na eksena ay tunay na nagpayanig sa kanyang isipan. Meow. Ang maliit na pusa sa balikat ni Zhao Feng ay sumulyap sa kanyang direksyon na may paghamak at katamarin. Itong pusa, paano? Pakiramdam ni Luo Zun ay parang bumagsak ang kanyang pangunawa sa mundo. Pero isang bagay ang sigurado, alam ni Zhao Feng at ng maliit na pas ang magnanakaw ang kanyang pag-iral. Ang masama pa nito ay umaarte sila na parang hindi nila alam na nandoon siya. Sa pag-iisip tungkol sa kakaiba ng labanan noon, naramdaman ni Luo Zun na ang duo ng tao at pusa ay hindi simple, at tiyak na mayroon silang isang uri ng sikreto. Patayin. Ang 200 elite ng Zhao family ay nagpakawala ng sunod-sunod na pag-atake. Boom boom boom. Ang proteksyon na hanay ng Yin Family Castle ay nagsimulang manginig, at dahil ang Yin family ay nawalan na ng karamihan sa kanilang mga eksperto, ang takot at gulat ay umabot sa kanila. Atake. Ang timog kanlurang sulok. Biglang sabi ni Zhao Feng mula sa ibabaw ng Yinming Bird habang kinokontrol niya ang labanan. Ang pamilya Zhao ay naniwala sa kanya nang walang pag-aalinlangan at agad na nagsimulang salakayin ang timog kanlurang sulok ng kastilyo. Ang timog kanlurang sulok ay ang lugar kung saan ang proteksyon ng Yin Family Castle ay may depekto. Hindi napigilan ni Luo Zun na huminga ng malalim. Kinailangan niyang mag-scan ng mabuti gamit ang kanyang divine sense bago niya mahanap ang kapintasan na iyon samantalang isang sulyap lang ang ibinigay ni Zhao Feng bago ito mahanap. Basag. Basag. Ang timog kanlurang sulok ng hanay ay nagsimulang mag-crack, at lahat ng tao sa Yin Family Castle ay nagpakita ng mga hitsura ng kawalan ng kakayahan at kawalan ng pag-asa. Hindi ko hahayaang magtagumpay ang Zhao family ng ganoon kadali. Malamig ang mukha ni Luo Zun. Hindi bababasa, kailangan kong malaman kung gaano kalakas si Zhao Feng.
Pagkatapos, nagtago siya sa mga ulap at ipinalibot ang kanyang king intent. Agad na lumitaw ang magnificent power malapit sa crack sa array, na huminto sa mga pag-atake. Palihim itong ginawa ni Luozon, at tanging isang taong malapit sa kalahating hakbang na antas ng hari ang nakakaramdam nito. Hanggat walang gagawin si Luozon, walang katibayan ang pamilya Zhao. Ang kanyang magnificent power ay patago at walang mga espesyal na katangian. Malamig na tumawa si Zhao Fang. Hindi ito sapat para pigilan ang pamilya Zhao. Inutusan niya ang pamilya Zhao na hatiin sa 4 na grupo at atakihin ang ilang lugar ng sabay-sabay. Nabuo ang magnificent power ng pinagsama ang king intent sa langit at lupa. Hindi pa maaaring hatiin ni Luozon ang kanyang magnificent power sa maraming iba't ibang puwersa maliban kung nilinang niya ang isang diskarte tulad ng 10,000 Divine Thoughts technique sa isang mataas na antas. Sigurado si Zhao Fang dito. Magagamit lamang ang magnificent power sa isang lugar, at kahit si Zhao Fang sa kanyang tuktok ay hindi maaaring hatiin ito sa ilang magkakahiwalay na puwersa. Sa ngayon, magagamit din ni Zhao Fang ang magnificent power, ngunit ayaw pa niyang malaman ng lahat. Ang batang ito. Sa mga ulap, muling nagbago ang ekspresyon ni Luozun. Masyadong halata kung saklawin niya ang buong Yin family castle sa magnificent power, at ang lakas ay magiging mas mahina kahit nagawin niya ito. Basag. Basag. Boom. Di nagtagal, ang Zhao family ay pumasok sa Yin family castle. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay naging kulay pilak na kulay abo na guhit ng liwanag at tumalon sa Yin family castle. Arg. Nagsimulang umalangaw-ngaw ang mga hiyawan habang ang ilang matataas na echelon cultivator ng Yin family ay pinatay ng mga paa ng maliit na magnanakaw na pusa. Hindi na napigilan ang kanilang momentum. Ang pamilya Yin ay sumuko sa mga arrays at sa lungsod at nagsimulang umatras. Ang mga elite ng Zhao family ay handa at hinabol sila. Ang sumunod na nangyari ay isang pagsalakay. Hindi na kinailangan ni Zhao Fang na gumawa ng kahit ano maliban sa pagbabantay kay Luozon. Nakakatawa. Si Luozon ay lumutang sa hangin na may pangit na ekspresyon. Ang pamilya Yin ay mawawasak maliban kung ang isang Void God Realm ay direktang makialam o maliban kung ang pamilya Luo ay lumabas, ngunit si Zhao Fang ay nasa likod ng kanyang likuran ang 10,000 Sacred Clan, na malapit sa isang 3-star force. Ang iba ay hindi maglalakas loob na makialam ng madali. Ang pinaka nag-alala ni Luozun ay hindi pa rin niya nakikita si Zhao Fang kahit na nalampasan na ng pamilya Zhao ang Yin family castle. Hindi niya makita ang maliit na pas ang iyon. Ang Zhao family ay nagsimulang kolektahin ang mga samsam ng digmaan mula sa Yin family castle, at si Zhao Fang ay kailangan pa ring pumili muna. Walang sapat na kapakipakinabang na kayamanan ng Soul Dao, ngunit may sapat na tubig elemental at mga materyal na nagpapalakas ng katawan. Inayos ni Zhao Fang ang mga samsam sa digmaan. Upang mamuno sa Yunling area, ang Zhao family ay kailangang kunin ang karamihan sa mga mapagkukunan ng Yin family, kaya hindi gaanong makuha ni Zhao Fang. Upang mabilis na mabawi ang kaluluwa ni Zhao Fang, kailangan niya ng mga item ng Soul Dao sa antas ng Void God Realm, ngunit bihira ang mga iyon kahit nasa 2 o 3 star na kapangyarihan. Luozon, ipinapayo ko sa pamilyang Luo na huminto na kung hindi ay baka sila na ang susunod na pamilya Yin. Isang mahinang boses ang naglakbay patungo sa mga ulap, at si Luozon, na akmang aalis, ay nanlamig. Ito ang babala ni Zhao Fang. King of Gods, Kabanata 778. Luo Shuir. Ang pagkabigla ay lumitaw sa mukha ni Luozun nang malapit na siyang umalis. Ang babala ni Zhao Fang ay direktang tumunog sa ulo ni Luozun, at wala siyang naramdaman kanina. Upang gawin ito, ang lakas ng kaluluwa ng ibang tao ay dapat na mas mataas kaysa sa kanya. True Lord Rank Brat. Sa tingin mo ba ang tulong ng isang hari ay magagawang banta ang pamilya Luo? Pinigilan ni Luozun ang pagkabigla sa kanyang puso at nagdilim ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang divine sense ay kumislap sa hangin at dumapo sa tabi ng mga tainga ni Zhao Fang, ngunit hindi ito nakapasok sa kanyang kaluluwa. Natigilan siya sa eksenang ito. Hindi niya nakita o nahawakan man lang ang lakas ng kaluluwa ni Zhao Fang. Ang huli ay parang patay na dagat. Bagamat mapuwersa si Luozun, maingat din siya at maingat.
Si Zhao Feng at ang maliit na pas ang magnanakaw ay parehong may lakas na hindi niya makita, at nagdulot ito sa kanya ng pag-iingat. Higit pa rito, ang kasalukuyang pamilyang Luo ay hindi maaaring direktang atakihin ang pamilya Zhao. Kung gayon, tingnan natin. Ipinikit ni Zhao Feng ang kanyang mga mata at nanatiling hindi natinag. Brat sa ilalim ng balon, ang maliit na Yunling Zhao family ay wala sa Great Gunlord Dynasty. Hindi man lang ito nakasangla. Ang 10,000 Sacred Clan ay maaaring nagkaroon ng pwesto sa tuktok nito, ngunit ngayon. Lumitaw ang lamig sa mukha ni Luo Zun, at ang kanyang tono ay naglalaman ng pakiramdam ng pagiging superior. Ginagamit ni Luo Zun ang kanyang estilo para balaan at kontratahin si Zhao Feng. Sa Great Gunlord Dynasty, ang Zhao family at maging ang Luo family ay wala. Ang mahinang 10,000 Sacred Clan ay halos wala ng kaunting kapangyarihan. Sa kabilang banda, nagkaroon ng magandang relasyon si Luo Zun sa ikawalong prinsipe, at ang mga imperial ay ang mga pinuno. Itong Luo Zun. Nagulat si Zhao Feng. Hindi lamang si Luo Zun ay may talento, nakahanap pa siya ng isang bagay na maaasahan sa mapanganib na mundong ito. Nakita ng mga imperial ang kanyang talento at kakayahan. Zhao Feng. Ang mga salita ni Luo Zun ay puno ng kumpiyansa at pangingibabaw. Kung babalik ka ngayon, may oras pa. Kung hindi, ang Zhao family ay makakaligtas lamang ng higit sa 1 taon. Maaari kang makaligtas sa proteksyon ng 10,000 Sacred Clan, ngunit mamamatay kang puno ng puot. Nang marinig ito, nakaramdam si Zhao Feng ng kakaiba. Siya ang nagbabala kay Luo Zun, ngunit biglang nagsimulang magsalita si Luo Zun tungkol sa Lord Dynasty at sinabihan si Zhao Feng na tumalikod, na parang si Luo Zun na ang nanalo. Umupo si Zhao Feng at hindi na nagsalita pa. Binalaan na niya si Luo Zun. Hindi mahalaga kay Zhao Feng kung nakinig man sa kanya si Luo Zun o hindi, ngunit tila wala ng planong makinig si Luo Zun. Sa mga ulap, malungkot ang ekspresyon ni Luo Zun habang lumilipad siya patungo sa direksyon ng pamilya Luo. Ang lakas ng loob ni Zhao Feng ay nalampasan ang kanyang mga inaasahan. Sinubukan niyang sirain ang layunin ng pakikipaglaban ni Zhao Feng sa kanyang mga salita ngayon, ngunit si Zhao Feng ay ganap na hindi natinag at tinatamad pa siyang makipagtalo. Ano ang umaasa sa brat na ito? Medyo natalo si Luo Zun. Hiniling niya na siya ang mag-aalaga sa Zhao family, ngunit nabigo siya. Siya, ang numero 1 henyo ng Tianfeng Great Island Zone, ay natalo ng isang kabataan na higit sa 12 taon na mas bata sa kanya. Ang kahihiyang ito ay nagpagalit sa kanya. Sa mga tuntunin ng edad, si Zhao Feng ay 14 o 15 taong gulang lamang, wala kahit kalahati ng kanyang edad. Kuya Luo. Ang tunog ng paglipad at ang surge ng magnificent power ay lumitaw malapit sa Luo family. Ikawalong prinsipe. Bahagyang gumanda ang ekspresyon ni Luo Zun habang nakatingin siya sa kalmado at eleganteng lalaki. Brother Luo, kumusta? Hindi ito naging matagumpay. Masasabi ng 8 Prince na hindi tama ang ekspresyon ni Luo Zun. Mabuti ang relasyon ng dalawa, kaya sinabi sa kanya ni Luo Zun ang lahat. Parang hindi talaga simple si Zhao Feng. Hindi pa naramdaman ni Brother Luo ang kanyang pagkatalo mula noong labanan kay Xin Wuang, kumislap ang mga mata ng ikawalong prinsipe habang siya ay bumubulong. Tila ang kahihiyan na naramdaman ni Luo Zun sa pagkakataong ito ay mas mababa lamang sa naramdaman niya kay Xin Wuang. Xin Wuang. Nang ibinulong ni Luo Zun ang pangalang ito, ang puot at hangarin sa labanan ay lumabas sa kanyang mga mata. Tatapusin ko ang batang ito, pagkatapos ay hamanin siya. Alam ng ikawalong prinsipe na ang pagkatalo kalahating taon na ang nakalipas ay ang pinakamalaking kahihiyan ni Luo Zun. Nasuri ko na si Xin Wuang ay sadyang nanatili sa half-step king level dahil ayaw niyang maging hari. Kung tutuusin, ang kanyang layunin ay umabot na sa antas ng isang emperor. Sabi ng ikawalong prinsipe. Nanghihinayang siya sa tuwing binabanggit niya si Xin Wuang. Ang ikawalong prinsipe ay hindi nakapag-recruit ng gayong henyo, ngunit ang pinakamalakas na katunggali para sa posisyon ng Crown Prince, ang ika-4 na prinsipe, ang gumawa. Bakit gusto niyang sugpuin ang kanyang paglilinang? Maaaring ito ay, biglang may naisip si Luo Zun. Tama iyan, ang Divine Illusion Dimension. Bahagyang ngumiti ang ikawalong prinsipe.
Ang sinuman sa Void God Realm ay kailangang sumailalim sa napakalaking panganib na makapasok sa Divine Illusion Dimension, ngunit ang kalahating hakbang na Kings ay may hindi bababa sa 70% na pagkakataong magtagumpay. Ang pagsusuri na ito ay lohikal. Upang matiyak na ligtas siyang nakapasok sa Divine Illusion Dimension, sinadya ni Xin Wu ang nananatili sa antas ng kalahating hakbang na hari. Whoosh! Whoosh! Lumipad ang dalawa sa direksyon ng pamilya Luo. 8th Prince, nakausap mo na ba ang kapatid ko? Kamusta siya? Ngumiti si Luo Zun. Ang ika-8 prinsipe ay may marangal na katayuan. Kung ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay pinakasalan ang ika-8 prinsipe, ito ay lubos na makakabuti para sa kanya at sa buong pamilya Luo. Payag ang pamilya Luo kahit na si Luo Shuir ay isang babae lamang. Gusto ko si Lady Shuir, at siya ay perpekto, ngunit ang ika-8 prinsipe ay mapait na ngumiti. Hindi payag si Shuir. May naisip na problema si Luo Zun. Ang ika-8 prinsipe, ang kanyang sarili, at ang pamilya Luo ay hindi kailanman nagtanong kung ano ang iniisip ni Luo Shuir. Mula sa pananaw ni Luo Zun, ito ay isang bagay na pangarap ng hindi mabilang na mga babae ng normal na pamilya kahit na sila ay isang babae lamang, at ang ika-8 prinsipe ay nangako na gagawing punong asawa si Luo Shuir. Sa loob ng isang silid ng pamilya Luo. Tatay, kuya, kailan pa ako pumayag na putulin ang kasal? Naisipan mo bang tanungin kung ano ang iniisip ko? Sigaw ng isang batang babaeng naka-green. Makinis ang balat ng dalaga, at mukha siyang diyosa. Siya ay walang kamali-mali tulad ng isang lotus pagkatapos ng ulan. Sa pagharap sa iyak ng batang babae, parehong nagkatinginan si Luo Zun at ang kanilang ama at nanatiling tahimik. Parehong mahal ng dalawa si Luo Shuir, ngunit ni isa sa kanila ay hindi nagtanong kung ano ang iniisip ni Luo Shuir, at ngayon ang kanyang pangalan ay nadungisan ng engagement rejection letter ni Zhao Fang. Ang pagkakasala ay lumitaw sa kanilang mga puso, ngunit ito ay nawala kaagad. Ang pagkakaroon ng koneksyon sa 8th Prince at sa mga imperial ay isang bagay na hindi napigilan ng pamilya Luo at Luo Zun. Kinabukasan, bumalik si Zhao Fang sa Zhao Family Castle at nagpatuloy sa paglilinang. Matapos wasakin ang pamilya Yin, nagtipon si Zhao Fang ng ilang water elemental at body strengthening resources, na maaaring magbigay daan sa kanya na magtanim ng ilang sandali. Sa sandaling ito, ang kanyang cultivation ay umabot na sa mga huling yugto ng True Lord rank at patuloy pa ring tumataas, ngunit mayroon pa ring ilang puwersa na kailangan upang makapasok sa ika-4 na antas ng Golden Kun Sacred Lightning Body. Nang makita iyon, naglagay si Zhao Fang ng mas maraming enerhiya sa 5 Elemental Wind Lightning Technique. Kung mas mataas ang antas ng 5 Elemental Wind Lightning Technique, mas mahusay niyang magagamit ang Wind Lightning para sanayin ang kanyang katawan. Makalipas ang ilang araw, ang cultivation ni Zhao Fang ay papalapit na sa pinakamataas na True Lord rank, at ang 5 Elemental Wind Lightning Technique ay papalapit na sa peak 4th level. Ang Golden Kun Sacred Lightning Body ay maaaring makalusot sa ika-4 na antas pagkatapos ng kalahating buwan, at ang aking cultivation ay maaaring makabawi sa Origin Core Realm pagkatapos ng 2 buwan. Bulong ni Zhao Fang. Ang kanyang plano para sa kanyang muling paglilinang ay tumpak. Kapag bumalik siya sa Void God Realm, ang kanyang pundasyon ay magiging mas matibay kaysa sa kanyang nakaraang buhay, na magpapataas ng pagkakataong makapasok siya sa Mystic Light Realm. Sa araw na ito, naantala ang pagtatanim ni Zhao Fang. Fenger, pinapunta ng pamilyang Luo ang mga tao at gusto kanilang makausap. Nagmamadaling lumapit si Lolo Zhao. Pamilyang Luo. Tumayo si Zhao Fang at lumabas ng courtyard. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ni Zhao Fang ang mga kinatawan mula sa pamilyang Luo sa isang silid pahingahan ng pamilyang Zhao. May kabuuang 3 tao ang nagmula sa pamilyang Luo. Ang gitnang tao ay isang elder sa Origin Core Realm na may mataba na mukha at malaki ang tenga na nagsalita. Zhao Fang, ako ay kumakatawan sa head of the family para imbitahan kang dumalo sa piging ng Luo family at talakayin ang kasal. Tungkol naman sa engagement rejection letter, ang ulo ng pamilya ay handang maniwala na ito ay ginawa sa isang kapritsyo. Narinig ko na hindi rin masama ang impression ni Lady Shuir sa iyo. Nagpatuloy sa pagsasalita ang malabong mukha na elder habang si Zhao Fang at ang iba pang miyembro ng Zhao family ay nagulat. Para sa piging na ito,
si Zhao Feng ay hindi interesado at hindi gustong dumalo, at si Zhao Feng lang ang inimbitahan nila. Fenger, marahil ito ay isang bitag ng pamilyang Luo. Nag-aalala ang upper echelon ng Zhao family. Naghinala pa si Lolo Zhao na pinaplano nilang patayin si Zhao Feng. Nakasulat na ako ng engagement rejection letter, wala nang iba pang sasabihin. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Feng, ngunit nagpatuloy sa pagsasalita ang malabong mukha na elder sa pagtatangkang hikayatin si Zhao Feng. Aalis na ako. Masyadong tamad si Zhao Feng para magmalasakit sa anumang bagay, at iiwan na sana niya ang tatlong kinatawan at magsisimulang magtanim muli. Brat, huwag kang walang hiya. Nang makita iyon, sa wakas ay nagalit ang malabong mukha na elder. Ang pamilyang Luo na nag-iimbite sa iyo ay nagbibigay sa iyo ng mukha. Isang maliit na Zhao family ay walang laban sa Luo family. Parang sinusubukang basagin ang bato gamit ang isang itlog. Nagmura ang malabong mukha na matanda. Nagsimulang maunawaan ni Zhao Feng. Ito marahil ang isa sa mga panlilinlang ng pamilyang Luo. Kung sinalakay nila ang kinatawan na ito, magkakaroon ng lehitimong dahilan ang pamilyang Luo para umatake. Sa isang tiyak na sandali, ang tunog ng paglipad ay lumitaw sa tabi ng kalahating hakbang na King Intent. Nandito ba si Zhao Feng? Isang general na nakaasol ang lumutang sa hangin at naglabas ng isang kumikinang na silver token. Weng. Ang token ay lumawak sa 100 yarda ang lapad at napaliligiran ng isang lilang dragon na konektado sa kapalaran ng Panginoong Dinastiya. Duke Token. Ang mga puso ng Zhao family upper echelon pati na rin ang malabong mukha na elder ay nanginginig. Pagbati, Lord Duke. Ang mataas na echelon ng Zhao family, ang malabong mukha na elder, at ang kumpanya ay lubos na magalang, at ang mga may mababang cultivation ay lumuhad pa. Oo ako. Lumakad si Zhao Feng nang walang ekspresyon. Zhao Feng, iniimbitahan ka ng Dox Palace bilang panauhin. Napangiti ang general na nakaasol ng damapo ang kanyang tingin kay Zhao Feng, at medyo magalang siya. Ang Dox Palace ay nag-iimbita kay Zhao Feng bilang bisita. Ang tatlo mula sa pamilyang Luo ay kumilos na parang nasasakal. King of Gods, Kabanata 779. Cloud Silkworm Saint Butterfly. Sa sandaling ito, si Zhao Feng ay iniimbitahan ng parehong Luo family at Dox Palace. Napakakulay ng ekspresyon ng mukha ng matanda at kumpanyang malabo. General, gusto kong bisitahin ang Dox Palace, ngunit ang mga kaibigang ito mula sa pamilyang Luo ay pinipilit akong dumalo sa kanilang handaan. Inosenteng bamantong hininga si Zhao Feng. Nang marinig iyon, ang mga ekspresyon ng tatlo mula sa pamilyang Luo ay nagbago ng husto, at halos nagsimula silang magmura ng malakas. Anong pamilyang Luo? Ang ekspresyon ng Half-Step King General sa mga asol na robe ay naging pangit, at ang kanyang Dox Token ay nagradiated ng isang draconic power. Sa tulong ng Dox Token, ang kalahating hakbang na Haring General ay makapagpapalabas ng kapangyarihan ng isang hari. Hindi. General, mali ang pagkakaintindi mo sa amin. Natakot ang malabong mukha na matanda. Kahit na mayroon pa siyang 100 lakas ng loob, hindi siya maglalakas loob na makipag-away sa isang bisita ng Dox Palace. Ang Dox Palace ay ang pinakamataas na pinuno ng Tianfeng Great Island Zone, na kapareho ng namumuno sa isang malaking bahagi ng mga regular na zone ng isla. Sa mga tuntunin ng katayuan, si Duke Nanfeng ay ang nakababatang kapatid ng Emperor. Kahit na ang ikawalong prinsipe ay kailangang tawagin siyang Uncle Nanfeng. Kahit na ang mga 3-star powers ay hindi naglakas loob na saktan ang gayong tao ng madali. Sa teorya, ang pamilya Luo at ang 10,000 Sacred Clan ay nasa teritoryo ng Duke Nanfeng. Young Master Zhao, pumunta ka na lang sa Luo family pagkatapos mong bisitahin ang Dox Palace. Ngumiti ang malabong mukha na elder at sinabi. Mabuti iyan. Ngumiti ang general na asol, at umalis si Zhao Feng kasama ang general na asol. Ano ang nangyayari? Bakit si Zhao Feng ay iniimbitahan ng Dox Palace? Kailangan natin itong i-report kaagad sa ulo ng pamilya at Young Master. Mukhang kailangan nating gawing muli ang plano natin kung paano natin haharapin ang Zhao family. Napabuntong hininga ang tatlo mula sa pamilyang Luo.
Sa sandaling magkaroon ng koneksyon si Zhao Feng at ang Dux Palace, ito ay magiging mas nakakatakot kaysa sa kanyang koneksyon sa isang 10,000 sacred clan lang. Pagkatapos ng lahat, ang Dux Palace ay ang pinakamataas na pinuno ng buong Tianfeng Great Island Zone. Sa isang pag-iisip lamang, si Duke Nanfeng ay maaaring magpasya kung sino ang nabuhay at kung sino ang namatay. Makalipas ang kalahating araw, isang napakalaking palasyo ang nakita ni Zhao Feng. Nararamdaman ng God Spiritual Eye ni Zhao Feng ang pakay ng isang Lord Dynasty na nagtitipon dito mula sa malayo. Kaya ito ang Dux Palace. Napabuntong hininga si Zhao Feng. Ang palasyo ay naglalaman ng mga hardin, bundok, talon, lawa. Naroon ang lahat ng may isip ng isa, at ito ay katulad ng kung paano itinayo ang Demigod Forgotten Garden. Sa halip na tawagin itong isang palasyo, mas mabuting ituring itong isang maliit na kaharian. General, sinong maharlika ang nag-imbita sa akin dito? Sa wakas ay nagsalita si Zhao Feng. Ito ang unang beses na nagsalita siya mula nang umalis sila. Bumungad sa mukha ng general ang papuri. Ang pasensya ng 15 taong gulang na beast tamer na ito ay higit na nalampasan ang iba pang kaedad niya. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Nasa palasyo din ang duke, at kung suswertehin ka, baka makita mo pa siya. Ang general na nakaasol ay ngumiti ng hindi direktang sumasagot, at si Zhao Feng ay hindi na nagtanong pa. Medyo interesado siya sa mga rangkang ng Great Gunlord Dynasty. Ayon sa kanyang nalalaman, ang mga ranggo ay nahati sa mga ganito: Emperor, Grand Duke, Duke, Marquis, at Earl. Ang pinakamataas ay ang Emperor, ang pinuno ng Great Gunlord Dynasty. Bukod sa Emperor, ang Grand Empress at ang Empress ay itinuturing din na nasa antas ng Emperor at Half-Emperor ayon sa pagkakabanggit. Sa ibaba ng Emperor ay ang mga Grand Duke. Ang mga Grand Duke ay napakabihirang sa Great Gunlord Dynasty, at kinokontrol nila ang isang probinsya. Karaniwang nasa Mystic Light Realm ang cultivation ng isang Grand Duke, at ang ilan ay mga nakatatanda pa ng Emperor. Sa ibaba ng Grand Dukes ay Dukes. Karaniwang pinamunuan nila ang isang mahusay na sona ng isla o ilang mga sona ng isla. Si Duke Nanfeng ay isa sa mga elite sa gitna ng mga duke. May mga nagsabi na, bukod sa katayuan, walang kahulugan ang pagkuha ng ranggo. Kung ganoon ang iniisip nila, mali sila. Ito ay dahil nagkaroon ng kapalaran ng kalooban ng Diyos. Kung mas mataas ang ranggo ng isang tao, mas maraming kalooban ng Diyos ang kanilang natanggap mula sa Lord Dynasty. Halimbawa, maaaring gamitin ng kasalukuyang Great Gun Sacred Emperor ang lahat ng providence ng Lord Dynasty. Kahit na ang isang taong may talento sa basura ay madaling makapasok sa Void God Realm kung sila ang magiging Great Gun Sacred Emperor. Higit pa rito, ang imperial na bloodline ay napakalakas. Halos lahat ng Sacred Emperor ay may cultivation ng isang Emperor o Sacred Lord. Mula dito, makikita ang paggamit ng Panginoong Dinastiya. Ang sinumang mas mababa sa antas ng Emperor ay maaaring gumamit ng tiyak na halaga ng providence mula sa Lord Dynasty hanggat mayroon silang ranggo. Ang kapangyarihan ng Diyos ay napakalalim. Maaari nitong mapataas ang paglilinang ng isang tao at iba pang aspeto. Hanggat may sapat na lakas ang probidensya ng isang tao, maaari pa nilang baguhin ang kanilang kapalaran. Sa makatuwid, maraming eksperto sa Great Gunlord Dynasty ang gustong makakuha ng ranggo ng maharlika. Ibig sabihin, kung sino man ang gustong lumikha ng Lord Dynasty sa teritoryo ng Great Gunlord Dynasty, agad silang madarama ng Great Gunlord Dynasty dahil nakakaapekto ito sa kanilang kalooban ng Diyos, naiintindihan ni Zhao Feng. Napagtanto niya lang ito pagkatapos magsanib sa langit at lupa dito. Ang dahilan kung bakit nawasak ang Lord Dynasty ng Azure Flower Continent sa isang gabi ay dahil dito. Hanggat naramdaman ng Great Gunlord Dynasty na mayroong itinatayo na Lord Dynasty, maglalabas sila ng misyon at hahayaan ang mga angkan at puwersa ng dinastiya na asikasuhin ito. Sir Zhao, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Ang general na nakaasol ay dinala si Zhao Feng sa isang malaking gusali, at ang huli ay nakatayo lang doon at tumingin sa paligid. Hindi nagtagal ay lumabas ang general na nakaasol na may ngiti. Iniimbitahan ka ng prinsesa. Prinsesa. Bahagyang huminto si Zhao Feng at sinimulang hanapin ang kanyang mga alaala,
ngunit hindi niya ito masyadong inisip at dahan-daang pumasok. May nakita si Zhao Feng sa sandaling pumasok siya. Isa itong matikas na lalaki na nakasuot ng dragon robe. Ito ay, ikaw. Sabay na sabi ni Zhao Feng at ng matikas na lalaki, at nagulat sila sa isa't isa na naruroon. Ikawalong prinsipe, Zhao Feng. Sabay-sabay na nagsalita ang dalawa. Hihihi. Brother Zhao, mukhang nakatadhana na tayong magkita. Bumalik sa normal ang ekspresyon ng 8th Prince habang nakangiti. Bago siya umalis ay nabalitaan niyang nag-imbita ng Beast Tamer ang prinsesa ngunit hindi niya iyon gaanong pinansin. Magkakilala kayong dalawa. Isang malinaw na boses ang umalangaw mula sa kailaliman ng isang patio. Nakangiting umiling ang 8th Prince habang naglalakad kasama si Zhao Feng patungo sa courtyard. Kakaiba. Paano nalaman nitong si Zhao Feng ang ikawalong prinsipe? Nagulat ang General in Blue, pero yumoko siya at umalis. Sa pagtapak sa mga pulang talulot na nakatikip sa lupa, si Zhao Feng at ang ikawalong prinsipe ay nakarating kaagad sa gusali sa kailaliman ng courtyard. Isang marangal na batang babae ang nakatayo sa harap ng gusali. Nakasuot siya ng napakagandang damit, at bagamat bata pa siya, napakaganda niya. Sa unang tingin, umaangkop siya sa pamantayan ng mga prinsesa mula sa mga libro at fairy tales. Prinsesa. Naramdaman ni Zhao Feng na parang pamilyar siya. Ang batang babae na ito ay umaangkop sa imahe ng batang babae na naka-purple na nasa Wuyu Forest. Sa sandaling iyon, ang target ni Zhao Feng ay ang Yinming Bird, kaya isang sulyap lang ang binigay niya sa dalaga at kasama. Hindi niya inaasahan na siya ang prinsesa ng Dox Palace. Dapat ay magpinsan ang ikawalong prinsipe at ang prinsesa. Zhao Feng, ikaw talaga. Ikaw ang mahiwagang Beast Tamer na hinahanap ko. Nakangiting sabi ng prinsesa at tuwang-tuwa. Parehong nasa 15 taong gulang ang dalawa, kaya walang generation gap sa pagitan nila. Nang makitang bahagyang nagulat si Zhao Feng, mabilis na nagpakilala ang prinsesa. Ako si Zhou Yuqing. Zhou Yuqing. Prinsesa Yuqing. Tumanggo si Zhao Feng at napakasual na kumilos. Yuqing, paano mo nakilala si Zhao Feng? Tanong ng 8th Prince. Aalis na sana siya noong una, ngunit nagbago ang isip niya matapos makita na ang taong gustong makita ni Prinsesa Yuqing ay si Zhao Feng. Nagkita kami sa Wuyu Forest. Bahagyang nasa sabik si Zhou Yuqing at sinabi sa kanya kung paano niya nakitang madaling pinaamo ni Zhao Feng ang Yinming Bird. Naningkit ang mga mata ng 8th Prince nang marinig ang tungkol dito. Mukhang dalubhasa itong si Zhao Feng sa Tao of the Soul. Napaawang ang bibig ng 8th Prince. Ang dahilan kung bakit siya nanatili sa likuran ay para mas maunawaan si Zhao Feng. Hindi niya alam kung bakit, ngunit naramdaman ng ikawalong prinsipe na si Zhao Feng ay katulad ni Xin Wuang. Si Xin Wuang ay isang henyo na bumangon sa Lord Dynasty nitong mga nakaraang taon. Siya ay nirerango sa ika-39 sa Great Gun Imperial Genius Rankings na may lamang paglilinang ng isang half-step king. Ang nangungunang 500 mga henyo ay nagmula sa buong Great Gun Lord Dynasty, ngunit ang nangungunang 100 ay nagmula sa mga imperial, ang 8 big families, o 3 at 4 na bituin na kapangyarihan. Gayunpaman, si Xin Wuang ay hindi nagmula sa anumang angkan o pamilya at gayunpaman ay nagawa niyang magranggo noong dekada 30s sa paglilinang ng isang half-step na hari. Ang kanyang paglilinang ay ang pinakamababa sa mga nangungunang 200 ranggo. Prinsesa Yuqing, hindi mo ako inimbitahan dito para lang makita ako, di ba? Tanong ni Zhao Feng. Nang marinig iyon, bahagyang namula ang mukha ni Prinsesa Yuqing, ngunit mabilis itong nawala. Hindi niya nagawang kalimutan ang imahe ng misteryosong purple-haired na kabataan na nagpapaamo sa Yinming Bird. Ang kabataan ay may panaginip na lila na buhok at isang gwapong mukha. Nagbigay siya ng malamig na aura, at paminsan-minsan ay lumilitaw siya sa isip niya. Palibhas ay dalagang nasa 15 taong gulang, nagustuhan niya ang mga bayani, lalo na ang mga kaedad niya na misteryoso at gwapo rin. Sa bagong katawan na ito, si Zhao Feng ay may mas gwapong mukha na kaakit-akit sa mga babae. Zhao Feng, iniimbitahan kita dito para tulungan ako sa isang bagay. Huminahon si Prinsesa Yuqing at bumalik sa kanyang marangal at eleganteng sarili. Oh, interesado ang ikawalong prinsipe. Kung hindi ito malutas ng Dox Palace,
hindi ito magiging simple. Magagamit niya ang pagkakataong ito para mas maunawaan din si Zhao Fang. Tingnan mo, misteryosong kumilos si Prinsesa Yuking at naglabas ng isang maselang at transparent na bote. May makikitang maliit na silkworm na kasing laki ng hinlalaki, at kahit papaano ay may pares ng pakpak. Ang maliit na uod ay parang isang gawa ng sining. Chubby ito, pero nakatulog, at mahina ang aura. Kahit na may kakaibang bote na naglalaman nito, naglabas pa rin ng sinaunang aura ang maliit na uod. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay tumalon at tumayo sa balikat ni Zhao Fang habang nagsimulang umikot ang mga mata nito. Cloud Silk Saint Butterfly. Hindi napigil ang mapabulalas ng ikawalong prinsipe nang makita niya itong silkworm. Yuking, ito ba ang maalamat na insekto ng 10,000 ancient races mula sa koleksyon ng iyong ama? King of Gods, Kabanata 780. Isang hininga. Yuking, ito ba ang maalamat na insekto ng 10,000 ancient races mula sa koleksyon ng iyong ama? Bulalas ng ikawalong prinsipe. Ang isang bloodline ng 10,000 ancient races ay bihira kahit sa continent zone, at ito ay isang mahalagang insekto ng 10,000 ancient races. Nabasa ni Zhao Fang ang 10,000 ancient races rangkang sa Demigod Forgotten Garden. Ang mga bloodline ng 10,000 ancient races ay kumalat sa buong mundo pagkatapos na masira ang sinaunang kontinente, at halos lahat ng 10,000 ancient races ay bihira. Ang bloodline ng isang 10,000 ancient races na insekto ay kadalasang mas dalisay kaysa sa isang tao. Kumikislap ang mga mata ni Zhao Fang habang sinisiyasat niya ang Cloud Silkworm Sacred Butterfly. Ang Cloud Silkworm Sacred Butterfly ay isang orihinal na lahi mula sa 10,000 ancient races, at bagaman ito ay nireranggo lamang sa 700, ang bloodline nito ay mas malakas kaysa sa Mystic Eye Skilled Race bloodline ni Zhao Fang noon sa parehong cultivation. Bagamat mahalaga ang mga ranggo, ang kadalisayan at dami ay mas mahalaga. Halimbawa, kung ang bloodline ng spirit race ni Zhao Yufei ay nagising ng kahit kalahati, magiging sanhi ito ng pagbabago ng kulay ng langit at lupa, at pipigilan ito ang lahat ng iba pang lahi. Kung ang unang rank na ancient race ay lumitaw kasama ang kanilang mga god-demon bodies, hindi ito kakayanin ng space mismo. Ang Cloud Silkworm Sacred Butterfly ay isa sa 4 na pinakamagandang lahi ng 10,000 ancient races. Ang mga kakayahan nito ay lubhang kakaiba. Maaari itong lumipat sa pagitan ng 3 magkakaibang estado, Silkworm, Dragonfly, at Butterfly. Ito ay isang bihirang three-state leafy form. Ang ikawalong prinsipe ay tumingin sa Cloud Silkworm Sacred Butterfly na parang tumitingin siya sa isang gawa ng sining. Ang nilalang na ito ay nakakaakit kahit para sa kanya, ngunit baka sa kanyang mukha ang panghihinayang. Nakatulog ng mahimbing ang Cloud Silkworm Sacred Butterfly dahil sa hindi malamang dahilan. Tiningnan ito ni Zhao Fang. Maaaring sabihin na ang aura ng buhay mula sa Cloud Silkworm Sacred Butterfly ay napakahina, at kung minsan ay huminto pa ito ng buo. Zhao Fang, ang Cloud Silkworm Sacred Butterfly ay natutulog sa loob ng maraming taon. Ganito rin kahit noong ipinanganak ako. Wala pa akong narinig na kahit sinong beast tamer na kayang gisingin ito. Ang mga mata ni Prinsesa Yuking ay kumikinang sa pag-asa. Ang imahe ng mga kakayahan ni Zhao Fang sa Wuyu Forest ay pumasok sa kanyang puso. Agad na naintindihan ni Zhao Fang. Yuking, ito ang pambihirang insekto ng iyong ama. Paano mo hahayaan ang isang random na beast tamer ang gulo dito? Paano kung may mangyaring masama? Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng 8th Prince. Kahit na ang matanda at may karanasan na mga beast tamer ay hindi nagawang gisingin ang Cloud Silkworm Sacred Butterfly, lalo pa ang napakabatang si Zhao Fang. Kahit na natutulog ito, hindi masusukat ang halaga ng Cloud Silkworm Sacred Butterfly. Maging ang mga Emperor at Mystic Light Realm Sacred Lords ay interesado. Pakiramdam ko ay iba siya sa ibang beast tamers, kaya inilabas ko ang Cloud Silkworm Sacred Butterfly ni tatay. Gusto ko lang dagdagan ang lakas ni tatay. Tila namumuo ang luha sa mga mata ni Prinsesa Yuking. Dahil sa nakikiramay niyang mukha ay hindi siya nagawang sisihin ng 8th Prince. Higit pa rito, gusto rin niyang makita kung gaano kahusay si Zhao Fang, at tiyak na handa siyang makita si Zhao Fang na magkamali at magalit kay Duke Nanfeng.
Kung sinaktan ni Zhao Fang si Duke Nanfeng, kahit na ang 10,000 Sacred Clan ay hindi siya mailigtas. Zhao Fang, sa tingin mo ba maliligtas pa ang Cloud Silkworm Sacred Butterfly? Si Prinsesa Yuking ay may kawawa na ekspresyon sa kanyang mukha. Nararamdaman ni Zhao Fang ang paniniwala sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya alam kung bakit labis itong naniwala sa kanya. Nang makita ito, tumango si Zhao Fang at sinimulang suriin ang Cloud Silkworm Sacred Butterfly. Meow meow. Lumitaw din ang munting pas ang magnanakaw at umikot sa Cloud Silkworm Sacred Butterfly, na parang may gustong ipahiwatig. Sa prosesong ito, ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay natatakpan ng malabong lilang ilusyon habang tinitingnan niya ang bote ng salamin na naglalaman ng Cloud Silkworm Sacred Butterfly ng malapitan. Ang Cloud Silkworm Sacred Butterfly na ito ay dapat sumailalim sa isang uri ng labanan at nasugatan dahil doon. Mahinahong sabi ni Zhao Fang. Nang marinig iyon, nagliwanag ang mga mata ni Prinsesa Yuking. Tama iyan. Ang ikawalong prinsipe ay kakaibang tumingin kay Zhao Fang. Tama ang pagsusuri ni Zhao Fang, at sigurado siyang hindi alam ni Zhao Fang ang tungkol sa Cloud Silkworm Sacred Butterfly noon pa man. Hindi lamang ito nawalan ng kakanyahan, ang kanyang kamalayan ay nasa panganib din. Ang mas nakakatakot ay binuksan nito ang mekanismo ng pagtatanggol nito at tinanggihan ang tulong mula sa labas. Nagpatuloy si Zhao Fang sa pagsusuri. Sa pamamagitan ng God's Spiritual Eye, perpektong nakikita niya ang sitwasyon sa loob ng Cloud Silkworm Sacred Butterfly. Kahit na ang mga Emperor at Mystic Light Realms ay walang kapangyarihang makakita ng ganoon katumpak. Ang kanyang pagsusuri ay napakalapit sa Beast Tamer mula sa Tianliang Province. Nagulat si Prinsesa Yuking. Tila ba ang kakayahan ni Zhao Fang sa pagpapaamo ng hayop ay hindi mas mahina kaysa sa isang Grandmaster? Noon, ang isang Beast Tamer Grandmaster ay gumugol ng parehong tagal ng oras upang makabuo ng pagsusuri na katulad ng kay Zhao Fang. Itong si Zhao Fang. Natigilan ang ekspresyon ng 8th Prince. Mukhang talagang talentado si Zhao Fang. Si Prinsesa Yuking ay napuno ng paghanga at pag-asa. Mayroon bang isang bata, gwapo, at mahuhusay na Beast Tamer saan man sa buong Lord Dynasty? Sa sandaling ito, hindi maiwasan ni Prinsesa Yuking na planuhin iyon, kahit na hindi magtagumpay si Zhao Fang, kailangan niyang tulungan ang kanyang ama na i-recruit ang henyong ito. Zhao Fang, mayroon ka bang paraan para magising ito? Pulang mansanas ang mukha ni Prinsesa Yuking. Mayroon lang akong 50% na pagkakataon. Bahagyang ngumiti si Zhao Fang. Wala siyang masyadong pakialam, ngunit ang sikreto ng mga sinaunang tao pati na rin ang kadalisayan ni Prinsesa Yuking ay nagpakilos sa kanya. 50%. Nagsalubong ang mga kilay ng 8th Prince, at bahagyang bamuka ang bibig ni Prinsesa Yuking. Ang una ay kainahinala, at ang huli ay nakaramdam ng hindi makapaniwala. 50%. Hindi mabilang na Beast Tamers ang pumasok sa Duke's Palace, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagsabi na mayroon silang 50% na pagkakataon. Isinasantabi ang 50%, wala sa kanila ang nagsabing 20%. Kahit na 10% ay itinuturing na mataas sa kanilang mga pagtatantya. Ang 50% ay isang nakakagulat na halaga. Kung gisingin ko ito, kailangan ko ng ilang mapagkukunan at gantimpala. Sabi ni Zhao Fang. Nangangahulugan ito na hindi niya ito gagawin ng librera. Siyempre, kung magising mo, mabubusog ka ng tatay ko sa kahit anong gusto mo. Tumanggaw si Prinsesa Yuking. Panimulang pagsusuri lang ang gagawin ko ngayon. Kung may pag-asa na magising ito, babalik ako at maghahanda. Sabi ni Zhao Fang. Pagkatapos niyang sabihin ito, ipinikit niya ang kanyang mga mata at isinama ang kanyang isip sa asol na whirlpool sa gitna ng dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Whoosh! Sa susunod na sandali, pumasok si Zhao Fang sa isang sinaunang lupain. Ang puwersa ng Ancient Dream Realm ay nagpabigat sa katawan ni Zhao Fang, at ang kanyang mukha ay bahagyang namula. Sa kasalukuyang pisikal na lakas ng katawan ni Zhao Fang, nagawa niyang manatili sa Ancient Dream Realm nang hindi bababa sa ilang paghinga. Ang kanyang puwersa sa buhay at lakas ng kaluluwa ay higit pa sa sapat upang makamit iyon magkano. Shua! Huminga ng malalim si Zhao Fang, pagkatapos ay agad na lumabas sa Ancient Dream Realm. Agad siyang nagpakawala ng hininga patungo sa Cloud Silkworm Sacred Butterfly.
Ang aura ay sobrang patago, at siya ay nagsanib din ng ilang aura mula sa kanyang God's spiritual eye. Sa sandaling iyon, nakaramdam ng pressure ang mga bloodline ng 8th Prince at Princess Yuking. Bakas ang gulat sa mukha ng 8th Prince. Nagtataka ang dalawa habang bumantong hininga si Zhao Feng patungo sa Cloud Silkworm Sacred Butterfly. Mailigtas kaya ng Divine Breath na ito mula kay Zhao Feng ang Cloud Silkworm Sacred Butterfly. Isang hindi makapaniwalang eksena ang nangyari. Bahagyang lumipad ang kalahating transparent na mga pakpak ng Cloud Silkworm Sacred Butterfly. Gumalaw ito. Tinitigan ni Prinsesa Yuking at ng 8th Prince ang Cloud Silkworm Sacred Butterfly. Kung hindi lang sila nag-ingat ng mabuti, iisipin nilang ilusyon lang iyon, pero ngayon lang talaga gumalaw ang Cloud Silkworm Sacred Butterfly. Gaya ng inaasahan, ang bloodline ng God's Spiritual Eye ay maaaring mabigla kahit sa 10,000 ancient races. Bilang karagdagan, ang aura ng Ancient Dream Realm ay napakalapit sa 10,000 ancient races, kaya madali nila itong maabsorb. Lihim na tumango si Zhao Feng sa kanyang ulo. Iminungkahi ng maliit na pas ang magnanakaw na gawin ito. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay tila naiintindihan ang bawat uri ng hayop, at mayroon din itong kakayahang makipag-usap sa kanila. Zhao Feng, hindi ka panipaniwala. Talagang gumalaw ang Cloud Silkworm Sacred Butterfly. Tuwang-tuwa si Prinsesa Yuking habang ang 8th Prince ay bahagyang natulala. Sa sandaling ito, si Zhao Feng ay parang isang halimaw sa kanyang mga mata. Ang kabataang ito ay nagparamdam kahit kay Luo Zun, isang henyo sa Imperial Rankings, na natalo, at ngayon ay isang hininga na lamang niya ang nagpakilos sa Cloud Silkworm Sacred Butterfly. Ang gayong talento ay hindi isang bagay na maaaring taglayin ng mga normal na tao. Sige, ngayong nakumpirma ko na kaya kong gisingin ang Cloud Silkworm Sacred Butterfly, kailangan kong bumalik at maghanda para sa isang buwan. Sabi ni Zhao Feng, tinanggihan ang imbitasyon ni Princess Yuking na manatili, at nag-iwan ng listahan ng mga materyales. Ang ilan sa mga materyales ay kailangan upang magising ang Cloud Silkworm Sacred Butterfly habang ang iba ay para sa kanyang personal na gamit. Hindi nagtagal pagkatapos umalis si Zhao Feng, sa harap ng isang lawa sa Duke's Palace. Ang aura ng 10,000 ancient races. Teka, ito ang Cloud Silkworm Sacred Butterfly. Nagbago ang ekspresyon ng isang lalaki na nakasuot ng gintong damit. Shua. Nawala ang lalaking nakasuot ng ginto. Nagpakita siya ng hindi pangkaraniwang kapangyarihang imperial na may halong probisyon ng Panginoong Dinastiya. Sa parehong sandali, Ama, 13th Uncle, si Prinsesa Yuking at ang ikawalong prinsipe ay labis na masunurin nang makita nila ang lalaki, at pareho silang yumuko. Ang bagong dating ay si Duke Nanfeng, ang pinuno ng Tianfeng Great Island Zone. Yuking, inilabas mo ang Cloud Silkworm Sacred Butterfly na pinapagaling sa Life Source Building. Medyo pangit ang ekspresyon ni Duke Nanfeng habang nakatingin sa bote ng salamin sa kamay ni Prinsesa Yuking. Tatay, may beast tamer ngayon lang na ginawa ang Cloud Silkworm Sacred Butterfly. Mabilis na sinubukan ni Princess Yuking na magpaliwanag, ngunit isang imperial power ang inalis ang Cloud Silkworm Sacred Butterfly sa kalagitnaan ng kanyang paliwanag. Inis ka ni Duke Nanfeng ang kanyang divine sense sa buong bote at agad na nagpakita ng kakaibang hitsura. Imposible, bakit lumalakas ang mga palatandaan ng buhay sa loob ng Cloud Silkworm Sacred Butterfly?